mag-lead siya at saka yung mga issues about sa Vatican, sana ma-clear na. Siguro natin, mas magiging religious kasi di ba parang maraming intriga tungkol sa mga pare ngayon, di ba? Sana maayos yun. Parang feeling ko magiging mas poor-oriented siya towards the poor kasi parang yun talaga yung pinanggalingan niya, di ba? Good example and good biblical teachings and yung more focused biblical teaching and not only teaching but encouraging practice. At patuloy pa rin po kayo nakarutok sa PTV Special Forum at ang ating pong talakayan ngayon ay walang iba kundi po ang bagong halal na Santo Papa na si Pope Francis. Balikan lang po natin ang ating mga bisitang estudyante dito po sa loob ng ating studio at tila marami na pong katanungan ang nais po nilang linawin sa ating pong mga bisita. Balikan po natin Kevin Restua mula po sa Far Eastern University. Kevin? Magandang gabi po. Para po ito kay Father Joe. Tanong ko lang po, ano po ba sa tingin nyo naging pinakamalaking impluensya ni St. Francis para sa buhay ni Pope Francis? Suwita nabasa ni Cardinal Bergoglio, at saka yung provincial pa sa Jesuit at yung ngayon ay Pope Francis, yung buhay ni San Ignacio de Loyola na founder ng Jesuits. Alam nyo, sa autobiography ni San Ignacio de Loyola, may dalawang santo na binanggit doon sa kanyang autobiography. Saint Francis of Assisi at saka Saint Dominic, yung founder ng Dominicans. Sila na po ay models na ni Saint Ignatius of Loyola. So yung pagpili naman ni Cardinal Bergoglio, yung ating bagong papa ng pangalan ng Francis, is really in a way an embodiment ng kanyang lifestyle of simplicity and humility. Yung sabi nga niya doon sa isang homily na pinili niya yung pangalan na Saint Francis, yung pangalan Francis, because he's a man of poverty, a man of peace, and a man who protected the gift of God's creation. Alright, lipat naman tayo sa UST. Herbie, may idadagdag si Ambassador? Kasi Sige, go ahead gusto po. ko lang ikwento, no? Nung in-interview siya ng media, nakakatuwa siya kasi ang dami niyang off-the-cuff na sinasabi. Sabi niya, very obvious na raw na siya mapipili dahil mabot na ng 77, yung required number, inalikan daw siya, inakap siya nung kanyang very good friend na Brazilian cardinal, si Cardinal Holmes. Sabi daw sa kanya, the poor, do not forget the poor. Kasi alam na bishop of the poor siya. Kaya pumasok daw sa ulo niya, the poor, kaya naalala niya si St. Francis of Assisi. Kasi yun yung model niya for the poor. Okay. Alright, syempre, balikan na natin ang taga-UST naman. Si Sel Banihit naman may katanungan. Sel? Hi, good evening. This is for Father. Bilang isang Jesuit, ano po ba ang normal na buhay ng isang Jesuit? Ano po ba sa tingin nyo ang mga adjustments na kailangan gawin ni Francis na kailangan niyang gawin? Alam niyo po, bilang Hiswita, hindi namin masyado binibigyan diin itong pagiging Hiswita ng ating bagong Santo Papa. Kasi mula nung naging obispo na siya, yung kanyang primary identity at saka lifestyle is that of a pastor of the Archdiocese of Buenos Aires. Lalo na ngayon na Santo Papa, so yung kanyang identity ngayon at saka lifestyle ay bilang universal pastor of the church. Yung pagiging Jesuita niya ay secondary na yan. Ang primary mission niya ngayon ay bilang universal shepherd at ang palagi niya ginagamit as Bishop of Rome. Now, as Bishop of Rome, like all bishops, three important responsibilities yung bawat obispo. Una is to sanctify, pangalawa is to teach, and third is to govern. So these are the three responsibilities. Kung meron namang Jesuit influence, ito siguro yung gift of discernment. Kasi kami mga Jesuita, kaya yung sinasabi niya, you have to take care of your feelings. Pa doon sa discernment, yung awareness of movements within our hearts, movements of consolation and desolation.
na magiging basihan kung paano natin makikita o makilala ang kalooban ng Diyos. At saka isang spirituality ng Jesuits, itong finding God in all things. So very inclusive ito. At saka very dialogical. At saka yung centrality of Jesus Christ in one's life. So ito yung mga elements sa aming Jesuit spirituality na pwedeng magkaroon sa pananaw ng ating bagong Santo Papa. At bilang panghuling katanungan, Attorney Mark at Nikki, no, mula sa Espanya, US, tilipad naman tayo malayo-layo. University of Perpetual Health System, dyan sa May Las Piñas, may katanungan si Princess Pamela. Princess? Good afternoon. Para kay Sir Nikki, so ang tanong ko po, so official na nga pong leader ng Simbahang Katolika, si Pope Francis. So ano po yung mga bagay na binigay sa kanya ng installation? Tapos ano po yung mga ibig sabihin nun? Katulad po ng fisherman's ring, tsaka yung mga bagay po binigay sa kanya. Anong ibig sabihin ng fisherman's ring? It's just a sign of authority of his office. Yan ang traditionally ginagamit sa pasulat na dati, dito doon ng kandila, tapos nilalagay ng seal. Okay na, no? So the fisherman's ring just signifies where the letter came from, or the symbol of his authority. But he chose a silver fisherman's ring instead of a gold fisherman's ring, and at some point he refused to wear the red cloak of the Pope. Anong ibig sabihin? Anong tingin mong significance ng mga desisyon na yon, Nikki? I think he's trying to stay true to his name of being a bishop of the poor, now a pope of the poor, na simple lang mga gagawin ko, and he's remained sa mga unang araw ng kanyang pamamalakad, pinapakita niya to sa mga tao na ito ang gagawin ko. Sasakay ako ng bus kasama ng mga ibang kardinal, ako yung magbabayad sa bill ko sa hotel, ako yung tatawag sa Father General ng mga Jesuits. It's catching people by surprise, and very, very and it's a very nice change na ganitong klaseng leader na papakumbaba, and he's staying true to his lowly but chosen motive. Yes, you'd like to lang kasi ang tinanong niya, ano ba yung mga binigay sa kanya bilang Pope? Isa nga yung fisherman's ring. Kasi ang significance noon, ang kahulugan, itong ring na ito, ibig sabihin, mangingisda ka lagi. Sinabi yun ni Jesus kay Peter, no? Now you will be fishers of men. Kailangan lagi kang mangingisda, maghahanap ka ng tao na dalhin, no? Na para pakilala ang Panginoon. Tapos yung isa, binigyan siya ng pallium, yung sinusuot dito, that is made of sheep's wool. Ang ginagamit doon yung wool ng kinukuha sa sheep, no? To signify na siya ay good shepherd din. Kailangan, aalagaan niya yung mga tao bilang sheep niya, hahanapin yung nawawala, gagamutin yung may mga sakit. Yun ang significance noon. Fishers of men and good shepherd. So bago nahalal na Santo Papa si Pope Francis, nagkaroon ng kontrobersya dahil yung isang cardinal, sabi niya na dapat itong mga pare hayaan ng mag-asawa. No, di ba lumabas yun, naging maugong yun. I'd like to ask Father Joe, ito bang si Pope Francis meron nang sinabi o meron na ba siyang pumapabor ba siya dyan? O meron, saan ba yung leanings niya? Meron siya nabanggit sa isang report, yung pag-asawa ng mga kaparian ay ginagawa na ito sa Eastern Church. Bilang obispo din sa Eastern Church Argentina, alam niya itong tradisyon na ito, na yung mga pare sa Eastern Catholic Church, pwede sila mag-asawa bago ma-ordain ng pagkapari. Pero pagkatapos ng ordination na pagiging pare, hindi na sila pwedeng mag-asawa. So kung gusto sila mag-asawa, bago sila ma-ordain ng pagkapari. At ito yung tradisyon ng Eastern Church. Isabi naman niya, sa Catholic Church, sa Latin Rite, sa haba ng ating tradisyon, na meron tayong celibate priesthood, sa tingin niya, ito'y mayaman at malaking ano pa rin sa simbahan, kaya hindi ito pwedeng no? Ano ito? Bahagi na ito ng treasures ng Latin Rite, itong celibate clergy sa Roman Catholic Church. So wala siyang tinuro na pwede itong baguhin ngayon. Pero sinabi niya na sa Eastern rites, merong ganitong tradisyon. Isa nga yan, Nikki, sa pinagdedebatihan ng Orthodoxy, ng Catholic Church, pati na po ng mga Protestante. Pero ang question ko kay Bishop Rudy na Methodist, nakikita niyo po ba itong Santo Papa ito to work towards what
could unite us rather than those that divide us. Yung mga, syempre meron kang theologically debatable issues. Pwede bang isang tabi muna yon at dahil marami tayong kinakaharap na problema, mag-unite muna? Napakalaki ang nakikita kong pag-asa para sa kinabukasan ng ating relationships sa kabuhayan ni Pope Francis. Dahil bukas siya sa ecumenism. Bukas siya dahil siya ay bridge builder, na sa mga nabasa ko tungkol sa kanyang buhay, sa pagtanggap niya sa mga katulad kong ng other denominations ay very positive, mga kapatid. And I'm very thankful. I look forward to closer relationships and open conversations with our sisters and brothers from the Roman Catholic Church in the Philippines. In fact, nung ako'y bishop sa Baguio Episcopal area, ay very close kami ng mga focolare doon. At ako ang isa sa mga nagtatag ng Baguio Benguet Ecumenical Group, nakasama namin si Bishop Senson doon sa Baguio at si Bishop Pachao na Episcopal Church. And so that is how I see this, attorney and sister, how I see a future full of hope for all of us as God's creation. Okay, we keep on mentioning Francis, no, Pope Francis. Pero kasi marami sa ating kabataan na hindi nakikilala, sino ba si Francis of Assisi? No, ako napanood ko yung movie niya nung maliit pa ako, pero baka hindi na pinapalabas. Can we ask Father Joe? Tagal na siguro. Oo, sino ba? Matagal na yun. Sino ba si his father? Can you tell us a little about him? Well, yung kung basahin yung buhay niya, siguro sa mga kabataan natin ngayon, pwedeng magkaroon agad ng connection. Kasi bago ng kanyang conversion, he lived a very interesting life. Talagang nagwala itong si Saint Francis of Assisi bago nagkaroon ng conversion. He lived a dissolute life, barkada, talagang inuman, mayaman lahat siya kasi, na yun. no? Mayaman kasi may pera yung kanyang tatay. Yung kanyang tatay ay merchant sa France. Kaya po pinapangalan siya na Francis ng kanyang tatay in honor of France. Kasi doon naging merchant itong kanyang tatay. Hanggang nagkaroon siya ng conversion. Yung conversion niya, narinig niya sa crucifix sa Church of San Damiano, Francis, rebuild my church. Nakita niya talagang medyo sira-sira na yung simbahan na yon. Akala niya it's a literal rebuilding of the church na ginawa talaga niya. Pero parang mayroon palang symbolic call. It's the church. Kasi sa panahon ni Saint Francis, yung simbahang Katolika sa panahon na yun, marami ding mga abuses. Marami ding nangyari mga problema. Kaya nagkaroon ng vocation si Francis na magkaroon nga ng reform. So, after ng kanyang conversion, nagbago yung kanyang buhay, iniwanan yung material wealth, iniwanan yung mga vision niya, at doon nagsimula yung kanyang life of prayer, life of penance, embracing yung poverty, at dahil doon marami ding sumunod sa kanya, at dito nagsimula tinatawag na Franciscan movement in the church. Namatay siya 1226. I think he died at the age of 45. Very young, no? Pero napakaganda nitong kung ang model ni Pope Francis is si St. Francis who served the poor. In the context of present Philippines, with this president who wants to serve the poor, gusto kong tanungin si Attorney Raymond. Attorney Raymond, ito po bang yung sinasabi ng Bagong Santo Papa, to serve the poor, be a poor church serving the poor? Sa tingin niyo po, this will give a boost to the efforts of the state, Philippine Republic, para po makapartner yung simbahan to really uplift the poor of the Philippines? Definitely. I think na the church, the Catholic Church, especially in the Philippines, has been a very important social change agent. At yun naman, kinikilala naman ng lahat na despite the disagreements that some of us might have with the Catholic Church, when it comes to uplifting the condition of the poor, of the laborers, of the less fortunate Filipinos, mahalaga ang papel na ginagampanan ng simbahang Katoliko sa Pilipinas. Siyempre, minsan naliligaw yung usapan, andiyan na yung RH at yung pinagdaanan natin na napaka-contentious at maraming nagalit. Pero siguro kailangang malipat yung focus sa mas mahalagang bagay. At ito nga ang kagandahan kay Pope Francis, sa kauna-unahang linggo pa lang niya,
he focused the attention of the church already to the most important, which has always been the poor. Yung sinabi nga, been quoted nga na, whatever you do to the least of my brethren. So yun talaga. At sana yung ating pamahalaan din, lalo na ngayong election season at lahat ng mga kandidato dyan, bumalik din yung attention nila sa talagang nangangailangan ng tulong. At yun ang karamihan, yung majority may hirap na Pilipino. Okay, picking up from there, no, nais ko lang tanungin si Ambassador De Villa kasi you worked in the Vatican for so many years, no? Nakita nyo ba yung how it works, ano? Kasi yung lahat ng titings natin, no, na napakalaki, lahat dinadala sa Vatican yan, no? And it's the Vatican who distributes that wealth. And alam natin na napakayaman ng Vatican. And now that our new Pope is really for the poor, sa palagay nyo ba yung talaga madi-distribute yung wealth ngayon? Gusto ko lang dagdagan ng konti. In relation to that, Ambassador, ano po yung Vatican Bank? Noon naglalagay din ako ng pera sa Vatican Bank. Dahil doon ako nagtatrabaho sa Rome. Siyempre, yung aming sweldo, doon nilalagay. Dahil ang aming area of jurisdiction, Vatican State, no? Hindi ako doon sa labas. Meron din tayong embassy to Italy, Philippine Embassy to Italy. Yung ganon. Pero in that context na sinasabi ni Veronica na ang yaman-yaman ng simbahan, I'd like you to know na in the red pa nga ang Vatican As a state, in the red. Dahil totoo, lahat ng simbahan sa buong mundo, lahat ng Catholic Church in every country, nagbibigay ng contribution sa Vatican, no? Dahil ang dami-dami din tinutulungan ng Vatican. Di lang natin nalalaman, merong mga mission countries, lalo na sa Africa. Dito sa atin, meron pa rin. I think there are about 3 or 4. Kamukha ng Taytay sa Palawan, Puerto Princesa. Hindi pa sila kinoconsider na diocese kasi they cannot stand on their own financially. Kailangan binibigyan pa ng tulong. Ang nagbibigyan ng tulong dyan, yung Congregation on the Evangelizations of People, or in short, ang tawag natin, Propaganda Fide. Kaya yung mga nakukuhang kontribusyon ng Vatican from the other churches, dinidistribute din around yan. At kasi member ako ngayon, ni-reappoint Pope Benedict, yung nakatapos, no? To Cor Unum. Sila yung in charge ng organized charities in the world, like Caritas International, yung mga ganon. Ito din, binibigyan ng tulong pagpalagay mo na bagyo ng malakas, na earthquake, ang mga kabayan, ang iba-ibang bayan, binibigyan ng tulong ng Vatican. Kaya, that's relative Pag sinabi mo maraming pera, talagang maraming pera natatanggap, pero mas marami ang pinagagastusan. Nick, merong gustong follow-up si Father Joe, pero gusto kong sundutin ng konti. Kung for the poor na, ibig po bang sabihin nito, Father Joe, magmumura na po yung tuition sa mga Ateneo? Bago ko sasagutin yan, napakaganda pong tanong yan. No? Magandang tingnan ito kasi nga yung image kasi ng Vatican, no? The palaces, the Vatican museums. Pero merong report na yung annual operating budget ng Vatican is under $300 million. Annual operational budget. While yung Harvard University, $3.7 billion isang university lang yan ng US. Tapos yung tinatawag na endowment fund now ng Vatican is $1 billion, while Harvard is $30 billion. So ito yung siguro kailangang ipaliwanag or pwedeng sabihin ng ito yung call for greater transparency ng Vatican. At maganda nga ngayon kasi part of the reform is greater transparency. Malalaman ng buong simbahan ano talaga ang tunay na sitwasyon, financial situation ng Vatican. Mas maganda palang maging Pope ng Harvard. Oo, yes. Ito, one university lang ito, One university, $3.2 billion, while yung Vatican is under $300 million. So malaking in terms of information, ano pa talaga yung financial status. At saka yung mga artworks ng Vatican, kasi patrimony, hindi pwedeng ibenta yan. In fact, yung value ng mga artworks na yan is only €1. Kasi nga hindi pwedeng ibenta, hindi pwedeng i-loan. Nandyan yan, but it's for the whole world. Now, yung sa usapin ng tuition ng Ateneo.
Hindi po ako nagtuturo ngayon sa Ateneo. Hindi po ako presidente. Pero malaking hamon ito, being a Jesuit, that education is for service. Education should be accessible to all. At ito naman yung mission ng Ateneo de Manila na talagang i-increase itong scholars, no? Kung pwedeng 30%, kung pwede pang pataasin. Kaya po talagang sinisikap ng Ateneo na magkaroon pa ng fund para magkaroon ng maraming scholars. Kasi we cannot compromise naman the quality of education. Education is expensive. In fact, kung titingnan natin, mas malaki po ang budget ng UP, which is a public university, than Ateneo, which is a Catholic university. Okay, naintindihan na po namin. Maganda po yung depensa ni Father Joe. Yes. Mga anak ko, lahat ng galing sa Ateneo, yung mga boys, no? I never realized na meron palang yung sinasabi ni Father Scholars. Meron, ang dami. Kaya lang, hindi ina-identify kung sinong scholar para hindi magkaroon ng inequality of treatment. At saka, yung dignity ng scholar, hindi bababa na siya ay, hindi siya nagbabayad ng tuition. Madami. Okay. Pagdadasal ko na lang na magmura bago mag-college yung mga anak ko ni. Ako may papasok na sa Ateneo. Okay, we had a wonderful discussion. Kaya hinga natin ng parting message ang ating mga panauhin. Umpisahan natin kay Jules Giang ng University of the Philippines. Jules? Okay, firstly, kung tatandaan natin yung opening message ni Pope Francis paglabas sa balcony, kung paano siguro tayo naantig na sinabi niya sa lahat ng mga tao, bago sa yumuko sa ating lahat, I ask all of you to pray for me. Di ba, paano ba tayo naantig doon? Yung humility niya, sobrang kumbaga very contagious. Kumbaga, siguro for the first time, personally, I really felt as an empowered Catholic. Hope yung humihingi ng favor sa'yo na ipagdasal niyo ako. Tapos, yung connection niya sa mga tao, sa buong church, ito yung gusto niyang message on the very first week, na-establish na yan, na talagang magiging, yung connection niya with the people, talagang yun yung magiging mark ng kanyang papacy. So, sana magpatuloy ito. Then, secondly, dun sa first week niya rin, nabanggit niya nga yung mga certain advocacies niya, one of which is his advocacy for the environment, na magandang nagagaling din mismo sa ating Santo Papa, na kalampagin lahat ng miyembro ng simbahan sa buong mundo at siguro yung iba na rin mga miyembro ng iba't ibang sektor na kailangan ilagaan natin bilang stewards nga ng ating creation. Nabanggit niya pang isa pang mensahe na do not condemn and stay away from pessimism. Isang magandang mensahe ito sa buong simbahang Katolika kasi syempre totoo naman na very consistent ang ating church sa pagbibigay ng mga komento sa iba't ibang mga bagay. Siguro kung i-contextualize na rin natin yan, syempre dito sa Pilipinas para mas maintindihan natin, especially in the upcoming midterm elections, no, na very active din ang participation ng church dyan sa mga tarpaulins pa lang and all. So, maganda sana na siguro ma-inspire or wait sila sa message ni Pope Francis dito na medyo ibahin naman siguro yung maging direction. Then lastly, Church for the Poor. Sinabi nga na in the papacy of St. Francis na talagang ito yung magiging focus niya. So, kailangan na tumugon nga ang simbahan sa pangangailangan ng mga mahirap. And again, I'd like to contextualize this in the Philippines. Forgive me for directing this to this issue. Pero, then again, let's go back to the RH law. Diba? Nakahapon lamang ay mapapatigil na naman implementation niya for 120 days. And as a Filipino, as a citizen of this country, let us all understand that even though we are part of the majority of our population as Catholics, let us all understand that we are just part of the population. Marami pa rin mga iba't ibang sektor sa ating Pilipinas na nangangailangan ng access dito sa responsible parenthood and this access to reproductive health. So sana ay magkaroon ng pagbabago din kung paano yung perspektibo ng simbahan natin dito. Kaya ito yung inaasahan natin sa simbahang Katoliko. Ganun na rin yung hamon din sa buong simbahan, sa lahat ng mga kabataan na tama na. Pero ang sabi nga ni Pope Jules, no, champion ka of optimism, hindi na pessimism, ha? Okay, ang susunod pong magbibigay ng kanyang parting message, Bishop ng United Methodist Church, Bishop Rudy Juan. Yes, thank you again for inviting us here. Ang aking gustong sabihin ay maging si International Evangelist Luis Palau na taga-Argentina, isang Protestant, ay merong napakagandang sinasabi kay Pope Francis dahil sa kanyang closeness sa katulad namin ng mga Protestants. And this is where I say again, I see a light, I see
so much optimism towards the future. At alam nyo, isa sa mga nabanggit dito ay si Pope daw, minsan, doon sa kanyang kaibigan na pastor, ang sabi daw niya, let us not only pray together, but please pray for me, sabi daw niya sa pastor. And I would like to pray for him as I pray for peace all over the world. I'm very happy that we have a Pope like him. Okay. Thank you, Bishop Rudy. And final words from Attorney Raymond Alikpala. I think the gospel last Sunday was very important, no? When Jesus forgave the woman who was caught committing adultery. And Jesus said that, who condemned you? No one, sir, and neither do I condemn you. Napakaganda nung gospel na yun. And I think for those of us in our community, the lesbian, gay, bisexual, transgender community, who are often seen as sinners, kasi kami yung mga makakasalanan daw eh. Maganda yung gospel. Sinasabi ni Jesus, I do not condemn you. At yun din ang hamon sa simbahan, to be more true to the words of Jesus. And siguro, let's start a dialogue with the sinners whom Jesus came to save sinners nga. Sana yung spirit of openness, compassion, and reaching out na ipinapakita sa atin ni Pope Francis can be emulated by the Catholic Church in the Philippines, na alam naman natin has been alienated from important sectors of our society. And sana, dahil dito magkaroon ng renewal, ng pagbabagong pag-asa, magsisimula sa simbahan at sa mga sektor naming mga outcast, at sana magkaroon na rin ng effect sa buong bansa na rin natin. Okay, hindi naman siguro outcast, sir. Medyo meron lang pagkakaiba sa opinion. Okay. Sir, next ay siya ay lay minister ng Mary the Queen Parish, Sir Nicky Tesoro. I was struck by Pope Francis's homily during his installation mass where he said, "Let us never forget that authentic power is service." So sana sa ating pagsisibuli sa isa't isa, mas nakikita ng buong mundo ang pagmamahal natin sa isa't isa. I think that is the hope of everyone for world peace. Maybe a very pageanty answer, but in the end, yan lang naman ating gusto. At let us continue to pray for our Pope and for each other na ganito din ang mangyayari, ang tunay na payapang daigdig. Salamat po. Maraming salamat, Nikki. And the rector of the Loyola House of Studies and Ateneo de Manila University professor, si Father Joe Kilongki. These past days, I see 3 points in the life, in the person of our new Pope, Pope Francis, and his messages. First, pastoral service, and this service is marked by charity, of inclusiveness, of deep love. Second, solidarity with the poor, and this solidarity with the poor is in relation to our vocation to protect creation, to protect human life, everything we have received from God. And thirdly, a call to deepening of our spirituality, a call to holiness, a call to pray. He always repeats that, pray for me. It's a call to prayer. Without prayer, walang mangyayaring mga reforms. Hindi effective yung mga reforms kung hindi ito nakaugat sa panalangin at pagbalik kay Kristo. At panghuli po, National Chair at former Ambassador to the Vatican, Ambassador Henrietta de Villa. Alam mo, tuwan-tuwa ako, nakikinig ako dito sa mga sharing dito. Nakikita natin, kahit na pagbasa natin sa mga periodiko at iba't ibang ulat, 5 araw pa lang ang laki-laki na ng magandang, yung tinatanaw na siya na magandang balita dahil sa mga pinakita niyang kababaang loob, simplicity of lifestyle and all of that. Sana, hindi lang natin titignan si Pope, tignan din natin ang sarili natin na yung pagbabago na kinakatuwaan nating nakikita sa kanya, magsisimula din yung ating pagbabago, no? Sa pamamaraan ng pinakita niya, simpler lifestyle, more loving, pagmamalasakit sa iba, at saka yun nga humility, being meek and humble. Magsimula muna tayo din sa atin. Wag lang natin na admire this in the Holy Father, but it should be a lesson for all of us na tayo ang magsisimula ng pagbabagong pinakita sa atin ni Holy Father.
Maraming po salamat, Ambassador De Villa. At isang bagong pag-asa ang nakikita natin para sa lahat dahil nga sa pagkakahalal nitong ating bagong Santo Papa sa katauhan ni Pope Francis. Malaki responsibilidad na nakaatang sa kanya, pero mukhang napatibay na ng kanyang karanasan sa pagiging isang Jesuita at isang tagasilbi ng Simbahang Katolika. Ang ipinapakita niyang paraan ng pamumuhay ay tila naayon sa pangaral at buhay ng ating Panginoong Hesus. Nawa ay magawa ni Pope Francis ang misyong pag-isahin ng ating mga puso sa pagkakaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Dahil bilang isang bansang may paniniwala at takot sa Diyos, hindi sana maging mahirap sa atin ang mga paalala ni Pope Francis. Nawa ay maging basihan din natin ang buhay niya at ni St. Francis de Assisi na namuhay na nakatungtong ang mga paa sa lupa at hindi nagpadala sa pangakong material ng sanlibutan. Dahil para sa kanila, buhay ng kapwa-tao ang pangunahing responsibilidad ng bawat isa sa atin. Ako po, si Atty. Marcus Rodes. Ako naman si Veronica Baluit Jimenez. Magandang gabi, ako naman po si Kirby Cristobal. Isang mapayapang linggo at sana ay ating maranasan habang nagre-reflect tayo ngayong panahon ng Semana Santa at na maalala po natin ang mga iniwan good words of reminder ni Pope Francis. Maraming salamat po sa pagsama sa amin na kilalanin si The New Pope, a PTV Special Forum.